Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. So for this video, pag-uusapan po natin tong Reddit post na to. Diyos mio naman. Alam nyo, ito talagang Reddit na to, punong-puno ng hateful shit, diba? Miski ako din, lagi ako napapupunta rito eh. Diba? I mean, lagi na lang, konting keyboard, may Reddit post ka kaagad. Pero ito naman po, hindi to para sa akin. Para to sa kay Ninong Ry. Unpopular opinion to eh, for Filipinos. Okay. So, basahin natin. Napaka-basic ng mga luto niya at sobras siya sa alat. Oyster sauce, toyo, asin, vetsin, etc. Hilig din maghalo ng asukal sa mga potahe. Good for the eyes, but one thing's for sure, unhealthy ang mga niluluto niya. Actually, mga kamatis, mga kaibigan, I have a confession to make. Actually, ako po ay isang fan ni Ninong Ry. As in talagang every now and again, nanonood ako sa kanya either sa kahit anong platform, TikTok, Facebook, YouTube, doesn't really matter. Sinasabi naman niya na yung mga pagkain niya is unhealthy. And sinasabi din niya na indulgent kasi yung tema ng mga foods niya. Hindi naman siya parang si Gordon Ramsay or hindi siya parang si Lumpia. What if we did the Lumpia rapper? Hindi siya yon eh. Or si Oh Baby, 'di ba? Ang chefs kasi dito or yung mga social media chefs, content creator, yung mga cooking content creators, iba-iba sila ng niche. Okay, si Ninong Ry medyo parang lutong bahay na talagang indulgent, pangpulutan, yung ganun yung tema, pangkanto, pangkarinderya. Kaya nga maraming nakaka-relate sa kanya. Miski ako na hindi ako nagluluto, natatakam ako dun sa ginagawa ni Ninong Ry. It's simple as that, mga kamatis, mga kaibigan. So tuloy natin. Edit, okay? So after nyan kasi, medyo nagkaroon siya ng maraming downvote na tinatawag at maraming nagalit dun sa kanyang post. And yun nga, so nag-edit siya. Edit, cooking over 2 decades with NC, to test the cookery certification, a coffee shop and a small restaurant owner owns 3 karinderya, a family home cook with very high appreciation of element of taste and spices. Okay? So naglapag siya ng credentials niya. Of course, iba yung niche mo kay Ninong Ry. Matatanggap ko lang yung criteria binigay mo if magkalaban kayo ni Ninong Ry. Halimbawa, parehas kayong cooking content creators. Tapos ang niche nyo parehas. Ibig sabihin, nagluluto ka rin ng mga indulgent food na tinatawag ni Ninong Ry. Kasi napaka-specific kasi ng niche niya eh. Ibang-iba siya dun sa iba. Like, hindi nga siya parang si Panlasang Pinoy eh. Si Panlasang Pinoy kasi, straight up kasi siya magluto, di ba? Hindi ko maintindihan dito. Parang ang kasi rito, parang na-hurt yung ego niya nung nakakuha siya ng mga bad comments. Okay. Well, welcome to the internet. Lahat tayo nakakakuha ng bad internet. Ako na lang dito sa Reddit eh. I think I think I know how his dishes taste like even though hindi ko pa natitikman. Again, this is just unpopular opinion and I'm not hating on him. Hindi siya unpopular opinion. Kasi if you understand the idea of the Ninong Ry channel, you would understand na talagang hindi yun for gourmet cooking. It's for karinderya cooking, it's for the everyday cooking, it's for pulutan cooking. Gets nyo yun? Ganun yung, it's a home vibes eh. Yung para kang nanonood ng mga tropa mo na nagluluto, tapos yung isa nakatapos ng culinary arts, di ba? Si pare, ganun siya eh. Ganun yung vibe niya eh. Hindi ko gets talaga kung bakit kailangan niyang maglabas ng credentials. It just shows na may ego problem tong tao na to, di ba? Edit 2. Dami butthurt dito Can any of you all cook sunny side up? Admittedly, hindi ako magaling magluto. As in, talagang tanga ako sa pagluluto. And I would usually ask people kung sino magluto, makikikain na lang ako. Okay? I cannot. Okay? Lapagan tayo ng culinary credentials. Bank accounts? Why does it matter kung magkano yung laman ng pera mo sa bangko? Are you that butthurt para kailangan mo mag-flex doon sa kasi hindi niya nakuha yung validation na gusto niya. Gets mo? So, na-hurt yung ego niya.
naapakan siya. And of course, Ninong Ry kasi is well beloved. Una, hindi siya dumadrama katulad ko. Hindi siya hindi, ibig sabihin hindi siya dumadrama katulad ko. And of course, yung kanyang ginagawa is for alam mo yun, for the passion of food. And yun nga, I think napanood ko yung isang interview niya kay Will Dasovich, kung napanood niyo yun. Parang willing siyang isacrifice yung sarili niya just for the sake of content. Ibig sabihin kasi nakita niyo naman, unhealthy yung kinakain niya, which he admits na hindi healthy talaga yung niluluto ko, pero G pa rin siya sa pagkain, di ba? And sila Ian, di ba? Kita mo sila Ian, G na G din sa pagkain. Message me, I'm working na. Pwede tayo mag-G Meet or Zoom. Let's hope your bank account is loud as your ignorance. Ego hurt much, sir? This will be my last comment on this, by the way. Nagtatakang ako ngayon, ba't ako nakikipagtalo ng mahaba, ng mga mababa pa sa akin? I think ano lang to, nang-trigger lang. 3 AM na wala pa rin nag-PPM. Ano to, hanggang comment lang kayo. Kung nahihiya kayo, which I know you are, since y'all are broke, you can't match me. Alam ko si Reker, pinatulan yata ito. Pwede naman tayo gumawa ng GC para sabay-sabay tayo sa Gmeet at Zoom. Combine nyo lahat ng bank accounts nyo. Share screen tayo on cam. Otherwise, y'all are nothing but empty trash cans making a lot of noise. Hindi ba, ano yan, ganito kasi usually pagka meron kang unpopular opinion. And this is coming from experience kasi I have unpopular opinion before and I have been bashed before. Minsan kasi, pag nagbigay ka ng unpopular opinion, mababash ka ng sobra and you just have to take it, lalong-lalo na kung talagang sobrang dami na. You just have to take it. Ganun talaga buhay eh. You have to keep moving forward after that. Hindi mo sila kailangang hamunin about doon sa position mo kasi nga unpopular opinion siya. Gets? So, why is it that parang yung unpopular opinion mo talagang unpopular at marami nang bash sa'yo, but parang na-hurt yung ego mo? It doesn't make any sense. Walang connect dun sa idea nung ginagawa niya. 'Di ba? It's just ganun talaga eh. Now, syempre Reddit being Reddit, nag-ano yung mga tao ito. So hindi siya unpopular opinion. It's better than him post. Oo nga. Ego nga yung inaano niya. Hindi, mas magaling ako kay Ninong Ry eh. You have to validate me kasi tatlo yung karinderya ko, may coffee shop ako, at malaki yung bank account ko. Di mo naman kailangan ipamukha sa comment na magaling kang magluto. Dami magaling na chef dyan, pero pag natikman mo yung luto nila, hindi pasok sa panlasa. Okay naman, unpopular mo at it is. Hindi kasi meron talagang mga tao na ang gusto nila is indulgent. So, ito isang example. So, me and my friends, we ate doon sa Taytay Highlands ba yun? Sobrang masarap naman siya. Masarap siya. Kaso, mas na-appreciate ko personally yung Tapsi ni Vivian kaysa doon sa mamahalin na yon. Pero mas gusto ko yung Tapsi ni Vivian kasi kumain ako ng tapa doon, kumain din ako ng Tapsi ni Vivian. Yung tapa doon is worth what? 500, 600, parang ganun. Or maybe even more. Tapos yung sa Tapsi ni Vivian naman is like what? 150? But it tastes so good. Meaning to say, napaka-subjective ng taste. And of course, yung affordability din, yun din yung maganda ron. Yun nga, di lang better than him, better on all of us pag nga paano natin i-defend yung luto ni Ninong Ry. Yung nag-post have been over, nga. So, alam mo yun, parang kasi naglapag na ng credentials eh. Pag ganyan talo na yan, ibig sabihin. Me waiting mag-reply si OP sa'yo, I guess di na ako aasa. Ayun, so may mga pumatol pala. Yung mga ganyan, parang nag-ano yata ito eh, parang nag-trigger lang. Bro might be cooking over 2 decades with a NC2 test the cookery certification. Ano ibig sabihin yan? Hindi ko alam tong cookery certification na to eh. 'Di ba? He is an entertainer in my we never really know how their food tastes anyway, but it's entertaining to watch. Isipin nyo, kung ako ito ang ini-imagine ko, of course I would really like to taste one of these days yung pagkain ni Ninong Ry. Tingin ko kasi para siyang yung masarap na luto sa karinderya. Ganun yung iniisip ko. Especially the Paris episode. Yung may star anise. Naku, at saka yung kayang biryani episode. Doon talaga ako natatakam ng sobra eh. It's very indulgent. So, automatic, it's tasty. Yun eh. Or may umami feeling siya or may umami flavor siya. Kasi nga, it's very high in yung mga
bawal, kasi nga inaamin naman din ni Ninong Ry na he is not cooking for health. So talagang yung taste nun is talagang mag-shoot up sa utak mo. So I believe na given all those ingredients and what I know about science, talagang tasty siya. So no need to brag yung certification mo. Kung gusto mo ng validation, maybe you should post your cooking content and let's see kung bibili ng tao. Mahirap yung ginagawa ni Ninong Ry. And good luck sa kanya. Hopefully I meet Ninong Ry sa one of these days and taste his food finally. Yun lang naman yung sa akin for today. Gaya mga